Ako'y iyong
Ama naming banal, dakila po naming Yahuwah, pinupuri, sinasamba namin ang napakadakila mo pong pangalan. Nagpapasalamat kami ng napakarami sapagkat totoo, ikaw ang aming mabuting Diyos. Puspos ng pag-ibig, kaluwalhatian, at kadakilaan. Ikaw ang may-ari ng aming buhay, lumikha ng lahat ng bagay. Napakaraming bagay kaming dapat ipagpasalamat at ikagalak po sa iyo. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, ng iyong kabutihan, kita mo po kung paano kami namuhay, paano namin nasuklian ang lahat. Nahihiya po kami sa iyo, O Aba, yan ang katotohanan. Sapagkat bilad sa iyo ang aming mga kasalanan. Bilad sa iyo ang aming mga karumihan. Kaya naman po, nagpapasalamat kami sa iyo ng napakarami. Sapagkat kung hindi dahil sa pag-ibig at sa taglay mong kabutihan, paano na lamang po kami mga lingkod mo? Tuluyan na kami nangawawalay. Maraming salamat. At ginagagalak po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong karakter, O Aba. Sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon, pag kami makapanumbalik, pag kami nagkakasala, pag kami nakalilimot, kinakabig mo kaming pabalik sa iyo. Kaya naririto kami sa pagsambang ito. Hinihiling naming patuloy ang iyong espiritu. Halika po sa piling ng bawat isa sa amin. Ang bawat sambahayan na natitipon po ngayon. Hinihiling po namin ang malakas mong kapangyarihan. Ang pagpapalakas mo sa bawat mga magulang, mga anak na naririto, na may taglay-taglay ng mga suliranin sa buhay, suliranin sa sambahayan, sa hanap buhay man, at maging sa mga karamdaman. Aba, kumakato kami sa iyong puso. Alam namin hindi mo kami matitiis kapag kami naglambing sa iyo na iyong mga anak. Kaya Aba, nawa po, maghimala ka sa buhay ng iyong mga lingkod. Kung kalooban mo po, O Aba, maibsan ang aming mga dalahin sa buhay. Kung kalooban mo po, O Aba, manumbalik ang aming buhay at kalakasan upang lagi kami magpapatuloy sa ganitong tapat na mga paglilingkod po sa iyo. Yahushua aming Panginoon, pinupuri at sinasamba ka rin po namin. Ikaw ang aming tagapamagitan, ikaw ang aming tagapagligtas. Nariyan kang lagi sa tabihan po namin. Alam namin, nakatunghay ka sa bawat isa, handang tumulong din sa amin.
Kaya kami po ay nakikiusap din ng iyong mga alipin. Nawa, pagtiyagaan mo pa kami na makapagpatuloy sa aming daan ng paglalakbay. Hangad po namin makarating po doon sa araw na yon. Alam namin, nagmamadali na ang panahon. Nawa po, Panginoon, maging matagumpay kami. Hangad namin, salubungin ka doon sa kalapaan. Sa araw na yun, na maluwalhat kami mapapasayo at sa ating Ama Bigyan mo pa kami ng lakas, matibay na pananampalataya na anuman po ang kahirapan, pagsubok dumating sa amin, maging tapat kami sa iyo, sa iyong mga salita at sa iyong mga aral at sa ating dakilang Aba. Yahuwah, muli po, bumabalik tawag kami sa iyo, hinihiling namin laging pagpalain, basbasan ng iyong mga lingkod, bawat sambahayan, at pakibasbasan din po ang bawat sinimpang handog ng iyong mga alipin. Ang lahat po ng ito ay magalang na po namin hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Yahusha. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Purihin at sambahin natin ang ating dakilang Yahuwah at Panginoong Yahusha. Nagpapasalamat tayo sapagkat naririto tayo po upang magpatuloy muli sa pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Sa nakaraang pag-aaral po natin ay natutunan po natin na yung kagalakan po kay Yahuwah o yung delighting in Yahuwah ay hindi po lamang simpleng pagiging masaya o pagkakaroon ng magaan na pakiramdam, sapagkat hindi po ito nakabase sa ating sitwasyon. Sa halip, yan po ay ang tunay na kagalakan po kay Yahuwah ay nagmumula po sa pagkilala natin kung sino siya. Isa po yung kagalakan na nananatili kahit mayroon pong pagsubok. Isang puso na natututong makontento sa kanyang presensya, hindi dahil perpekto po ang buhay natin, kundi dahil sapat siya sa ating buhay. Natutunan din po natin na ang kagalakan po kay Yahuwah ay isang desisyon. Desisyon na ituon ang ating puso kay Yahuwah kaysa sa ating mga problema o sa mga suliranin ng buhay. Sa gitna ng ating mga pinagdaraanan, pinipili pa rin nating magtiwala, sumamba, at magpasalamat po sa Kanya. Kaya ngayong pagsambang ito ay pag-aralan pa po nating mabuti itong kagalakan kay Yahuwah. Ano po ba ang pundasyon ng kagalakan natin kay Yahuwah? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa mga awit 135, mga talatang 5 at 6. Nalalaman kong si Yahuwah ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Anumang nais ni Yahuwah sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Ano po ang pundasyon ng kagalakan natin kay Yahuwah? Na si Yahuwah po ang pinakamakapangyarihang Diyos. He is the sovereign God. Kaya nga, sabi ng Biblia, anumang nais ni Yahuwah sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, anumang panukala, gagawin niya yan sa sariling pagkukusa. Pero bakit po siya ganitong makapangyarihan? Dahil siya po ang ating manlilikha, the Creator.
Siya po ang pinagmula ng lahat, ng langit, ng lupa, at kahit po ng buhay po natin. At dagdag pa nga po ng talatang binasa natin, siya po ay higit sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipa na sa mundong ito. Kaya ngayon, isipin natin, kung ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi po limitado at may ganap na kapangyarihan, hindi po ba ito ang nagbibigay sa atin ng matibay na dahilan para magtiwala at magalak po sa Kanya? Kaya, gaya nga po na sinabi natin kanina, ang kagalakan po kay Yahuwah ay hindi lang po basta emosyon, kundi ito po ay nakaugat sa katotohanan na kung sino siya. Isang Diyos na makapangyarihan at may kontrol po ng lahat ng mga bagay. Kaya kahit may mga bagay po na hindi tayo maintindihan, maaari pa rin po tayong magalak sa Kanya. Dahil alam po natin na si Yahuwah po ay nasa trono at ginagawa niyo po ang kinalulugdan niya. Ito ang tanong, ano po ba ang kinalulugdan ni Yahuwah na gawin? Basahin naman po natin na nakasulat sa Jeremias 9, talatang 24. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahuwah ang nagsasabi nito. Opo, kayang-kayang gawin ni Yahuwah ang kahit anong nais po niya. Sapagkat siya nga po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, di po ba? Pero ang tanong, ano ba ang kinalulugdan po niya gawin? Yun po ay ang ipakita ang kanyang walang hanggang pag-ibig at maghatid po ng katarungan at katwiran sa mundong ito. Ibig sabihin po, ang kapangyarihan po ni Yahuwah ay hindi po hiwalay sa kanyang karakter. Hindi po siya basta makapangyarihang Diyos lang. Siya po ay mabuting Diyos. Kaya nga ang lahat ng kanyang ginagawa ay nagmumula po sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katarungan at kanyang katwiran. At yan po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng pinipili niyang gawin ay para sa ikabubuti po ng kanyang mga nilikha. Kaya kahit nga minsan hindi natin agad naiintindihan, ang puso po niya ay laging nakatuon po sa mabuti. Kaya habang lalo po nating nakikilala ang ating Panginoong Yahuwah, mas lalo tayong nagagalak po sa Kanya. Hindi po dahil lang sa kaya niyang gawin, kundi dahil sa kung sino tayo sa Kanya. Ang tanong, sino po ba tayo sa ating Panginoong Yahuwah? Ano po ba itong plano ni Yahuwah sa atin na siyang kaligayahan niya kahit bago pa likhain ang mundo? Basahin naman po natin ang mga taga-Efeso 1, mga talatang 4 at 5. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yahusha Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Ano po ang plano ni Yahuwah sa atin? Na siya pong Kanyang kaligayahan. Yung po tayo ay ampunin niya bilang Kanyang mga Kanyang sariling pamilya. Isipin natin, hindi lang po tayo nilikha para mamuhay sa mundong ito. Nilalang niya po tayo para maging bahagi ng Kanyang tahanan, ng Kanyang pamilya. Pero paano po tayo naging bahagi? Pamilya ni Yahuwah. Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusha. Walang iba kundi ang Panginoong Yahusha lang. Siya ang daan para po tayo ay mailapit sa ating Ama. Para tayo po ay tanggapin hindi bilang estranghero, kundi bilang tunay na kanyang mga anak. At dito po natin makikita yung isang napakalalim na katotohanan. Ano yun, mga kapatid? Nalulugod po si Yahuwah sa kanyang pamilya. Kaya nalulugod po siya sa atin. Pinili po niya tayo at ikinagagalak niya ang desisyong gawing tayong kanyang mga anak. Kaya kung si Yahuwah ay nagagalak sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak, ay marapat lamang po nagantihan natin. Dapat magalak din po tayo sa kanya bilang ating ama.
paano po natin nagagawa o paano nagagawa ng mga anak ng Diyos na magalak po sa Kanya? Kasi madali lang naman natin sabihin na nagagalak tayo sa Kanya. Pero paano natin talaga nagagawa yun? Basahin po natin mga taga-Roma, um, 8:15 hanggang 17. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Paano po natin nagagawa na magalak sa ating Panginoong Yahuwah? Yan po ay sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Hindi po natin kaya yan sa ganang ating mga sarili lang. Ano po ba ang ginagawa ng Espiritu? Una ay pinag-iisa po niyan. Yung ating Espiritu at yung kanyang Espiritu. Pinatutunayan lamang niyan na tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos. Ano pa? Dahil po sa Espiritu, nagagawa nating tumawag sa Ama na ano? Aba, Ama. Yung salita pong Aba, yan po ay isang salitang punong-puno ng closeness, ng intimacy o pagtitiwala para bagang isang anak na malayang lumalapit sa kanyang ama, po ba? Ibig sabihin po niyan, sa pamagitan po ng Espiritu, hindi lang po natin kilala si Yahuwah bilang makapangyarihang Diyos. Nararanasan po natin siya bilang ating tunay na ama. At doon po nagmumula ang ating po kagalakan. Hindi lang po tayo nagagalak dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagagalak po tayo dahil sa relasyon na meron tayo sa kanya. At meron pa po isang napakagandang pangako. Ano po yun? Bilang mga anak, tayo rin po ay mga tagapagmana ng kanyang kaluwalhatian. Kasama ni Yahusha, tayo po ay makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian at kagalakan. Napakalaking biyaya, mga kapatid, di po ba? Isipin natin, hindi lang po tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Makikibahagi pa tayo sa kanyang kaluwalhatian at kagalakan. Pero may kasama po itong paalala sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian, makikibahagi rin po tayo sa kanyang pagdurusa. Ibig sabihin, bilang ang pagiging anak po ng Diyos ay hindi po laging magiging madali. Meron pong mga sakripisyo, may mga pagsubok, meron din mga karamdaman. Pero kahit sa gitna po niyan, patuloy pa rin po tayong magagalak sa ating Panginoong Yahuwah. Dahil alam po natin na kung sino tayo sa Kanya at kung anong relasyon ang meron tayo sa Kanya bilang ating Ama. Paano tayo nakikibahagi sa pagdurusa ng Panginoong Yahusha? Unang Pedro 4:12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Paano po tayo nakikibahagi sa pagdurusa ng Panginoong Yahusha? Sa pamamagitan po ng pagdaan natin sa mga pagsubok at hirap po ng buhay. Ano po ba ang layunin ng mga pagsubok na ito sa ating buhay? Upang tayo po ay lumago at maging katulad ng ating Panginoong Yahusha. Iyan po ang kinalulugdan ng ating Panginoong Yahuwah. Na tayo po ay mahubog na kagaya ng ating Panginoong Yahusha. Sa pamamagitan po ng mga pagdurusa, natututo tayong sumunod,
Natuto tayong magtiwala at natututo rin tayong magsabi. Kagaya po ng sinabi ng Panginoong Yahusha. Kung matatandaan natin, nung nasa hardin siya ng Gethsemane, anong sinabi niya doon? Hindi ang kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang masunod. Yan dapat ang matutunan natin. Masambit natin sa ating mga pananalangin sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, ano po ang dapat natin maging tugon? Magalak pa rin po tayo. Sapagkat ang mga pagsubok na yan po, may layunin ang Diyos para dyan. At meron din pong pagpapala na kaakibat po yan. Ano po? Ano yung pagpapalang yun? Sabi ng talata, binasa natin, yung pong maluwalhating Espiritu ng Diyos ay mananatili po sa bawat isa sa atin. Sa gitna po ng mga pagsubok, tandaan natin, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Espiritu ng Diyos. At iyon po ang patunay na tayo po ay kanyang mga anak. At tayo ay tunay na nakikibahagi kay Yahusha. Kaya kahit may pagdurusa, may kagalakan pa rin po tayo. Dahil alam natin na sa bawat pagsubok, tayo po ay tayo po ay mas inilalapit at inuhubog upang maging katulad ng ating Panginoong Yahusha. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po ay taimtim nating sinusundan ang ating pag-aaral ng mga salita ng ating Yahuwah Aba upang matutuhan natin kung paano tayo dapat na malugod o magalak sa ating Aba at sa ating Ama. Nalaman po natin na siya po ay soberano. Ibig po sabihin, siya ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang nais niya. Ngunit, siya rin po ang pinagmumulan ng hindi nagmamaliw na pag-ibig, ng katarungan, at ng katwiran. Kaya alam natin, bagamat magagawa niya ang lahat ng gusto niya, ang gagawin niya ay kung ano ang mabuti sa atin. Ang katunayan po, ayon sa ating napag-aralan, magbuhat pa nung una, bago lalangin ang mundo, tayo po ay may plano na siya na ampunin tayo bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusha. At alam din natin na dahil po tayo naging sambahayan ng ating Yahuwah Aba, natutuwa siya sa atin. Kaya nararapat lamang na tayo'y matuwa din sa Kanya. Gayunman, dahil sa mayroon siyang kalwalhatian na ibibigay sa atin dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahusha, kailangan din po na makiisa tayo sa mga pagdurusa. Kaya po nararapat na makiisa tayo sa ating Panginoong Yahusha at patuloy tayong sumunod sa ating Yahuwah Aba anuman pong kahirapan ang pagdaanan natin. Ngayon po, kailan natin matatanggap ang ating buong karapatan bilang mga anak na inampon ng Diyos? Ito po ang sagot sa unang Juan 3:1-2. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kailan natin matatanggap ang ating pong buong karapatan bilang mga anak na inampo ng ating
Panginoong Yahuwah Abba. Kapag nagpakita ng muli ang ating Panginoong Yahusya. Ano po ang magiging kalagayan natin? Pagbabalik ng ating Panginoong Yahusya. Magiging katulad niya tayo at lalo nating mararanasan ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng ating Yahuwah Abba. Ngunit ano rin po ang sinabi ni Apostol Juan? Ang sinabi niya, kung magiging ano tayo, ay hindi pa pinapaalam. Kaya bagamat alam natin na tayo ay magiging katulad ni Yahusya, hindi natin lubos na alam kung ano pa ang inihahanda ng ating Yahuwah Abba para sa atin. Ngunit alam natin, yun po ay magiging maganda. Bakit hindi natin lubos na nalalaman ang buong lawak ng pag-ibig ni Yahuwah na ipagkakalob niya sa atin? Ito po ang sagot sa unang mga taga-Korinto 2:7-9. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungang ito'y hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Bakit hindi po natin lubos nalalaman ang buong lawak ng pag-ibig ng ating Yahuwah Abba na ipagkakalob niya sa atin? Dahil hindi po kayang isipin ng isipan ng tao ang planong inihanda ng Diyos para sa ating sukdulang kalwalhatian. Bakit po tayo nakakasiguro na matutupad ang plano ni Yahuwah? Dahil wala pong makapipigil sa Kanya sa paggawa ng Kanyang naisin. Ang Kanya po ay soberano at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ano po ang kasama sa planong ito? Ang kasama po sa planong ito ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yahusya. Naging madali po bang tanggapin ito ng mga tao? Ano po ang sagot ninyo? Hindi po. Si Apostol Pedro man, apostol ng ating Panginoong Yahusya, nung sabihin ng ating Panginoong Yahusya na siya kailangang tumungo sa Jerusalem, makipagkita doon sa mga punong saserdote at mga eskriba, at sabi niya, ipapapatay nila ako. Malilibing at muling mabubuhay makaraan ng 3 araw. Ano po sabi ng Apostol Pedro? Hindi mangyayari yan, Panginoon. Hindi ako papayag. Natanggap ba niya? Hindi po. Hindi niya maintindihan kung ano ang nararapat gawin upang maligtas ang mga tao. Maging nung mabuhay na mag-uli na ang ating Panginoong Yahusya, marami pa sa kanyang mga alagad ang hindi naniniwala na siya ay nabuhay na mag-uli na. Bagamit ibinalita na sa kanila nung mga kababaihan na nakakita sa ating Panginoong Yahusya na nabuhay na siyang mag-uli, ayaw pa nilang maniwala. Kaya gaya ng ating nabasa, ito po ay hindi madaling isipin ng isipan ng tao. Bakit po ginawa ng Diyos ang planong ito? Para sa ating sukdulang kalwalhatian. At ang magandang balita po, mga mahal na kapatid, malapit na itong ganap na maihayag. Gaano po kadakila
ang kalwalhatiang ihahayag. Ito po ang sagot sa mga taga-Roma 8:18 at 23. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Gaano po kadakila ang kalwalhatiang ihahayag ng ating Yahuwah Aba sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusya. Ang kalwalhatian po na ibibigay sa atin ay gagawing walang kabuluhan ang mga pagdurusa na mayroon tayo ngayon. Kaya kung nagdurusa tayo ngayon, yung pong kalwalhatiang tatanggapin natin ay ubod ng laki, hindi maihahambing doon sa pagdurusa natin. Ano po ang kasama sa kalwalhatiang iyon na ibibigay sa atin sa hinaharap? Ganap na mga karapatan bilang mga anak na kinabibilangan ng mga bagong katawan. Ang ibig po sabihin, babaguhin yung ating katawan, magiging malwalhati. Ano pong ibig sabihin nito? Nangangahulugan po na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong magagawa natin habang naghihintay tayo na matanggap ang ating buong karapatan? Kahit na tayo'y dumadaing, kahit na tayo'y nagdurusa, nagdaranas ng maraming kapighatian, maaari nating maranasan ang isang patikim ng kalwalhatian sa hinaharap sa pamamagitan ng banal na espiritu na ipagkakaloob ng ating Yahuwah Aba. Dapat tayong umasa sa gawain ng espiritu sa ating buhay habang naghihintay tayo sa kalwalhatian sa hinaharap. Ganyan natin matitigman. Bakit po napakahalaga ng Espiritu Santo? Ang sagot po ay nasa unang mga taga-Korinto 2:10-12. Ngunit, ang mga bagay na ito'y pinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos, ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit po napakahalaga ng Espiritu Santo? Dahil po sa pamamagitan ng Espiritu, malalaman natin ang mga iniisip ng Diyos. Bakit natin dapat hangarin na malaman ang mga iniisip ng ating Yahuwah Aba? Dahil ang kanyang mga iniisip tungkol sa atin ay mas marami pa kaysa sa buhangin. Iyon ay dahil nalulugod si Yahuwah sa atin nang gawin tayong kaanib sa kanyang sambahayan. Nalulugod siya sa atin. Ano pa ang maaari nating malaman? Ang mga kahanga-hangang bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos. Totoo po bang
Nalalaman natin yung mga kahanga-hangang bagay na ibinigay ng Diyos? Aba, opo. Tumingin lang tayo sa ating kapaligiran. Kapag halimbawa, maliwanag ang buwan, walang mga ulap, tumingala kayo. Makikita niyo yung mga bituin, makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kagandahan na yan palang mga bituin na yan, hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyon. At maraming mga galaxy. Ano pa po? Kapag tag-sibol o spring, tumingin kayo sa parang o sa bukid. Makikita ninyo yung mga bulaklak, naggagandahan. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, yun anyan si Haring Solomon, hindi nakapagbihis ng kamukha nito. Maraming kahanga-hangang bagay. Ano pa? Tayo po, pinagkalooban tayo. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, meron din tayong sariling sambahayan. May asawa tayo na nagmamahal, umaaruga sa atin. May mga anak tayo na ipagmamalaki natin. Ang ilan, marami ng mga apo na nagbibigay kaligayahan din sa kanila araw-araw ng kanilang buhay. Yan po ang mga bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit hindi lang yan. Kausapin ninyo ang mga kaanib sa Assembly of Yahushua ngayon. Ano ba ang ikinagagalak ninyo at kayo'y kaanib sa Assembly of Yahushua? Sasabihin nila, aba, marami kaming nalalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Tuwing magba-Bible study, nadadagdagan ang aming kaalaman, nagdadala kami. Nalaman natin, ngayon palang mga aral na itinuro doon sa pinanggalingan nating relihiyon, karamihan ay base sa mga verses ng Biblia na kanilang binaluktot. Nalaman natin na magtiwala lamang sa ating Panginoong Yahushua. Siya ang sugo ng Diyos. Hindi tayo naniniwala sa isa pang sugo na magdadala sa atin, sa ating Yahuwah Aba. Isa lamang ang daan, ang ating Panginoong Yahushua. Kaya tuwing mag-aaral tayo ng magbagong pag-aaral, ang dami nating natututuhan. Samantalang sila, sabi nila, dito, ito lang ay tinuro ng sugo, kaya ito lang ang pag-aaralan natin. Tayo, lahat, pinag-aaralan natin, magbuhat sa Genesis hanggang sa Revelation. Kailan dapat higit na hanapin ang mga iniisip ni Yahuwah kapag dumaranas tayo ng mahihirap na panahon sa ating buhay? Hayaan ang ating Panginoong Yahuwah na punuin ang ating mga isipan ng kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Maaari tayong magalak kay Yahuwah sa pamamagitan ng pag-alam sa kanyang mga iniisip tungkol sa atin. Alam natin lahat magaganda. Bakit po mahalaga ang banal na espiritu lalo na sa mga mahihirap na panahon? Huling talata po na babasahin natin. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang naisabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ng banal na espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po mahalaga ang banal na espiritu?
lalo na sa mga mahirap na panahon kagaya ngayon. Mahirap po ba ang panahon ngayon? Aba, opo. Yung digmaan sa paligid natin patuloy. Nagpapasalamat tayo at medyo nagkabati ng konti yung Iran, US at ang Israel. Binuksan na nila yung Strait of Hormuz. Ngunit yung Ukraine, Russia patuloy pa rin at hindi natin alam kung gaano katagal yung truce na yan, kung gaano itatagal. At marami sa atin ang dumaranas pa ng matitinding kahirapan. May mga kapatid tayong nagdaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kadalasan, napakasakit, napakakirot ng katawan. Kaya gusto man nilang dumalangin sa Diyos, manalangin, ano po ang nangyayari? Dumaraing na lang sila. Kumisan umiiyak. Kumisan humahagulgul pa. Kapag ikaw ay nasa ganong kalagayan, kadalasan hindi mo na maisip kung ano ang sasabihin mo, kung ano ang ipananalangin mo sa ating Ama. Gayunman, dahil nandyan ang banal na Espiritu na nakikipag-usap sa ating espiritu, malalaman niya ano ba ang nadadama natin sa ating mga puso. Ano ba ang pangangailangan natin sa pamamagitan ng pagpatak ng ating mga luha, sa pamamagitan ng ating mga daing. Iyon, makikita ng banal na Espiritu at maipararating sa ating Ama upang malaman niya ang ating kalagayan. At ang ating Ama naman ay handa na sumagot sa ating mga panalangin. Iyan ang napag-aralan natin. Sabi niya, dumalangin ka sa akin, sasagutin kita. Kung hahanapin mo ako, magpapasumpong ako sa iyo. Kung hihingi ka ng tulong sa akin, iuunat ko ang aking kamay. Kaya ngayon, hihilingin natin dun sa mga naghahangad ng tulong ng ating Yahuwah Aba. Aba, ang ating Ama. Handa siya na tumulong sa atin. Hilingin natin, Ama, tulungan mo kami sa lahat ng aming mga kalagayan, sa aming mga karamdaman, sa aming mga suliranin. Ibigay mo ang lunas. Ibigay mo. Yan ang sasabihin natin sa ating Yahuwah Aba. Kaya tayo po na mga kaanib sa assembly ng ating Panginoong Yahusya, dapat tayong nagagalak sa ating Ama, sa ating Aba. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Dakila po naming Yahuwah Aba. Banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Magalang pong lumalapit ang iyong hamak ng mga alipin. Habang pinag-aaralan namin ang iyong mga banal na katotohanan, totoong nakikita namin o dakila naming Diyos kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kabait sa amin, kung gaano mo kami kamahal o dakila naming Aba. Sapagkat sa iyo nang gagaling ang hindi nagmamaliw na pag-ibig. Sa iyo nang gagaling ang katarungan, ang katwiran. Sapagkat ang iyong mga katangian ay ikaw ay mapagmahal, mapagpatawad, maawain o dakila naming Aba. Maraming salamat sapagkat kami natawag mo sa assembly ng aming Panginoong Yahusya. Sana po o dakila naming Diyos sa pagkakataong ito, saan man naroroon ang iyong mga anak na nangangailangan ng iyong tulong, gaya ng aming pinag-aralan,
pakiunat mo sana ang iyong mapagpalang kamay. Yakapin po ang iyong mga anak na naghahanap ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman. O dakila naming Diyos, ano man po ang sinabi ng mga manggagamot ng ilan tinatanggihan na ang iyong mga anak. Gayunman alam namin o dakila naming Aba, Ama, ikaw ang aming Aba na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman Ama, pagalingin mo po ang iyong mga lingkod. Ibalik mo sana ang lakas ng iyong mga hinirang upang patuloy pang makasamba, makapaglingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Ikaw din po ang tanging daan patungo sa ating Yahuwah Aba. O dakilang Panginoon, ikaw din ang aming mabait, ang mabuting guro. Opo, susunod po kami sa iyo sa magagandang halimbawang iniwan mo sa amin. Ikaw ang nagdanas ng matinding hirap at namatay upang kami po'y matubos sa aming mga kasalanan. O dakilang Panginoong Yahusya, dahil sa iyong kamatayan, kami inampo ng ating Ama bilang kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae na nagkaroon ng karapatan na magmana ng kaluwalhatiang ipinangako niya sa amin. O dakila naming Panginoon, ibilang mo kami sa mga mapapalad na makakasalubong sa isang papuwid. Masalubong ka namin upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila po namin Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, narinig mo po ang aming mga karaingan. Pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin. Ang lahat po'y magalang naming pinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua Masiyak, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at pagpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, para sa buwan ng Abril ang ating pong pag-aaralan na aklat ng Biblia ay ang aklat ng Ezekiel. Ito ay bilang paghahanda rin para sa ating gagawing talakayan sa ating BLP live class. Yung live class po natin, gaya po ng dati, ay same Zoom ID. Ito po ay interactive ID, kaya maaari po kayong magtanong kung meron po kayong gustong itanong patungkol po sa Ezekiel at patungkol rin po sa mga ibang doktrina na ating pong kasalukuyang pinag-aaralan. Kaya ito po ay Abril 25, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.